Sinubukan nga naming magluto nitong inasinan at pinausukang isda. Kumusta naman kaya ang lasa? Pagkagising sa umaga bago mag-breakfast ay ito ang aming routine. Para masaya at mamunga ng marami ang aming mga tanim ay kami nag-good morning sa kanila. Sabay tingin na rin at mag-harvest ng para sa tanghalian. Pati nga itong maliliit na mushroom na kung tawagin namin na kudit-dit ay hindi namin pinalampas. Marami ngayon ang bayabas kaya ito yung aming pinamigay sa mga karuba. Dahil may sipon-sipon si Zay, minabuti naming patingin na siya sa kanyang doktor. Pagkatapos ay pumunta naman kami sa hardware para bilhin ang mga bilin ni Mama. Habang nag-aantay na maputol itong screen ay may nakita kami nagbebenta nitong isda. Kaya kami ay bumili na rin dahil may iniisip akong gawin. Noong last visit nga namin sa Apari, ako ay nagmasid-masid sa mga mangingisda. At sa dalampasigan ay nakita ko itong si Manang na nagbibilad ng isda. Oh, parang snake oh. At sa aking pakikipag-usap ay nakakuha ako ng tip kung paano nga ito gawin. At mula noon ay yan na nga ang isa sa mga gusto kong gawin. At today is the day na paggawa ng pinatuyong isda. Tapos hugasan ay akin na itong nirekaduhan. Tapos isinala. Ito rin pala yung araw na dumating ang aming cargo at mga panindang dates. Kaya yun, nagbukas na rin kami. At may isang bata na tuwang-tuwa sa kanyang mga laruan. Matapos maisaing ang isda, ito naman ang second stage, ang pagpapausok. Ayan nga at amazed na amazed kami ni Hipag sa resulta. May isang tita na nagpapakitang gilas sa archery. Habang si Hipag naman ay nasa kusina at nagluluto. Halo-halong gulay na sinabawan mula sa isda. At ito na ngayong kinaumagahan, nagluto kami ng smoked fish na aming gawa na ginatungan ni Hipag ng mga talong. Masarap naman yung isda pero yung akala naming maalat na ay kulang pa pala sa asin. Kaya sa susunod i-adjust na namin.